Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Isang PWD na naka-stroller pinalabas sa store ng sikat na fashion brand, ikinagalit ng netizens. Cobra natagpuan sa isang inidoro sa Tagum City. Before and after photo ni Atty. Edric kasama ang bunsong anak ni Mary Jane Veloso pinusuan online. 79% ng mga Pilipinong empleyado naniniwalang sila ay fairly paid ayon sa isang survey. Film pop star Olivia Rodrigo magdodonate ng 118 million pesos sa global women's charities mula sa kanyang GOTS Tour. At sa mundo ng K-pop, 17 nanguna sa highest grossing K-pop tours in 2024 ayon sa Billboard. Sure kung ang lahat ng kwento o viral video ay hindi wabot sa wall mo at mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, galit at lungkot ang naramdaman ng isang mag-asawa matapos silang palabasin sa tindahan ng isang sikat na fast fashion brand sa Tarosa, Laguna. Ipinagbawal umano kasi sa loob ng pamilihan ang pagpapasok ng stroller ng kanilang anak na persons with disability o PWD. Bukod pa rito, may naging hirit pa umano ang manager ng brand sa mag-asawa na mas ikinagalit ng mga ito. Kung ano yan, alamin sa report ni Rose Babiera. Bawal ba talagang mamili sa loob ng fashion store brand ang isang PWD? Yan ang katanungang ibinato ng isang netizen sa kanyang post online kung saan niya tinawag ang atensyon ng isang sikat na fast fashion brand. Sa post ni Sorened Eya, ipinabatid nito ang pagkadismaya sa isang brand matapos silang palabasin ang kanyang asawa sa store nito dahil ipinagbabawal umano sa loob ng pamilihan ang pagpapapasok ng stroller ng anak na person with disability o PWD. Ayon kay Sorened, bibilhan daw sana nila ng damit ang anak na bulag at bingi, ngunit sila ay pilit na pinalabas kaya hindi na naipag-shopping ang bata. Dismayado na ay nadagdagan pa ng galit ang naramdaman ng mag-asawa matapos silang sabihan ng manager na huwag na lamang daw bumili sa store sa halip na magpaliwanag at humingi ito ng tawad. Walang pakikiramay sa mga customer, sambit ni Sorened na sinang-ayunan naman ng mga netizen. Sa post naman ng naturang brand ukol sa insidente, ipinaliwanag nito na nakarating sa kanila ang hinaing ng mag-asawa. Depensa nito, nilapitan daw ng isang staff ang mag-asawa dahil sa stroller na dala nito nang hindi napapagtanto na ang sakay pala nito ay isang batang may kapansanan. Humingi ito ng tawad sa hindi magandang karanasang naidulot sa mag-asawa at sinabing sinusuri ng pamunuan ng brand ang pangyayaring ito upang masiguro na hindi na ito mauulit. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, Cobra sa banyo. Yan ang bumungad sa isang babaeng ito mula Tagum City sa Davao del Norte matapos niyang matagpuan ang isang Southern Philippine Cobra sa kanilang palikuran. Ang hitsura ng ahas, silipin sa report ni Millie Borja. Isang kobra sa inidoro ang bumungad sa babaeng ito sa kanilang bahay sa Tagum City sa Davao del Norte. Ayon sa ibinahaging post ng netizen na si Maven Feb Carabal, nagulat ito at hindi makapaniwalang nangyari sa kanya ang tagpong dati ay nakikita niya lang online. Ang natagpuan nitong cobra ay isang Southern Philippine Cobra na maituturing na highly venomous na uri ng spitting cobra. Kwento niya, iihi lamang dapat siya. Nang pagbukas ng pinto ng kanilang banyo, may nakita itong itim sa inidoro. Noong una, akala niya pa ay dumi ito ng kanyang anak na nalimutang i-flush. At nang mapagtantong isa pala itong cobra, hindi niya agad ito natanggal sa kanilang banyo dahil nakaalis na raw ang kanyang asawa. Kinabukasan, muli niya itong nakita at dito na kinuhanan ng litrato at video. Ngunit pumasok ulit sa inidoro ang cobra.
Dahil sa pangyayari, malaki tuloy ang pangamba ng uploader para sa kaligtasan ng mga kanyang anak at nagdulot ng trauma sa kanya sa paggamit ng kanilang palikuran. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story. Sa kaliwat ka ng pagsipa ng mga presyo ng bilihin sa merkado, marami sa ating kababayan ang pumapatol sa iba't ibang racket para lang maigapang ang pang-araw-araw na pangangailangan. Pero tila iba ang sinasabi ng isang survey kung saan lumalabas na majority raw ng mga Pilipino ang naniniwalang sapat at marapat ang ipinapasahod sa kanila. Ang trending na balita tinutukan ni Arnold Herrera. Sa gitna ng nagtataas ang inflation rate sa bansa, karamihan umano sa mga empleyadong Pilipino ang naniniwala na sila ay fairly paid sa kanilang mga trabaho. Itong lumabas sa Global Workplace Report for 2024 ng Workl, isang workplace happiness database kung saan nanguna ang Pilipinas sa usapin ng pay satisfaction na may puntos na 79%. Pumangalawa naman ang United Arab Emirates na may score na 74%. Natuklasan sa naturang pag-aaral na karamihan sa mga empleyado ngayon ang naghahangad ng mas mataas na sahod. Pangunahing konsiderasyon din ng mga tao ngayon ang pagkakataon para sa flexible work hours at work from home setup. Bagay na pinapaboran ng mga nasa edad 16 hanggang 64. At bagamat marami ang nagpahayag ng interes sa mas maikling work hours at karagdagang holidays, lumalabas na 81% ng mga Pilipinong respondents ang kontento na sa kanilang work hours na karaniwang umaabot ng 41 oras kada linggo. 79% naman ng mga empleyado sa bansa ang naniniwalang pinapahalagan sila ng kanilang mga employer. Sa huli, lumabas na may kakulangan pa sa reward at recognition ng mga empleyado, bagay na mahalaga para paangatin ang workplace happiness, overall productivity at tiyakin ang long-term success. Samantala, lumagapak naman sa pay satisfaction rankings ang bansang New Zealand na may puntos lamang na 66%, 13 puntos na mas mababa kumpara sa Pilipinas. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating sunod na viral story, before and after. Sa muling pagbabalik Pinas ni Mayor Jane Veloso na nooy naharap sa death sentence sa Indonesia, hindi lamang raw ito panalo para sa bansa o sa kanyang pamilya, kundi para rin sa mga taong lumaban para sa kanyang kaso. Gaya na lamang ng kanyang abogado kung saan viral ang ibinahagi nitong before and after photo kasama ang bunsong anak ni Mary Jane na si Darren. Kung ano ang kwento sa likod ng viral photo ni Atty. Edre, alamin sa report ni James Galange. Matapos na matagumpay na nakabalik sa Pilipinas, si dating domestic helper Mary Jane Veloso na nakulong sa Indonesia ng halos 15 taon dahil sa droga at nasintensyahan pa ng parusang kamatayan. Isa raw anya itong tagumpay para sa bansa matapos ang naging mahabang negosasyon sa pagitan ng dalawang bansa na umabot pa ng 3 termino at ngayon ay muli na nga nitong nakasama ang kanyang pamilya. Pero syempre, hindi ito makakamit kung wala ang mga taong lumaban at nagsikap sa kanyang kaso upang mapigilan ang sentensyang isinampa laban kay Veloso. Walang iba kundi ang kanyang naging abogado na si Atty. Eldre Olalia mula sa National Union of People's Lawyers o NUPL, kung saan ibinahagi nito sa social media ang umano'y before and after photo kasamang bunsong anak ni Veloso na si Darren Veloso Candelaria. Sa photo, may kitang kalong-kalong pa ni Atty. Olalia si Darren noong bata pa ito. At pagkalipas nga ng 15 taon, niremake ng dalawang naturang larawan kung saan si Darren na ang may buhat kay Atty. Olalia dahil sa tuwa na siya namang kinaantigan ng netizens. Giit ng isang netizen, hindi raw anya na sayang ang pagod at paghihirap ni attorney. Hirit naman ng isa, bunsod raw ito ng pagmamahal at nais makatulong sa masa kaya't nalikha ang naturang larawan. Samantala, binigyang pansin din ng Integrated Bar of the Philippines o IBP ang tagumpay na ito para kay Atty. Olalia na naging kauna-unahang Human Rights Awardee sa Luzon. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Para sa ating next trending story, Concert with a Purpose. Mula sa kanyang mga sikat na kanta tulad ng Driver's License, Vampire, Traitor at Deja Vu, talaga nga namang blockbuster ang GOTS World Tour ng Filipino-American pop star na si Olivia Rodrigo. Pero bukod sa mga hit song and concert, isang star din si Olivia para sa mga kababaihan. Dahil idodonate nito ang $2 million na kinita mula sa kanyang concert tour para sa 10 women charities sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang buong detalye ihatid sa atin ni Rovic Manuel. Handang magbigay ng donasyon ang isa sa mga famous pop artist ngayon na si Olivia Rodrigo para sa mga global charity na nakafocus sa suporta ng karapatan sa mga kababaihan. Manggagaling ang donasyon mula sa porsyon ng kanyang ongoing GOTS Tour na nagkakahalaga ng $2 million o katumbas ng 118 million pesos na ipamamahagi gamit ang kanyang Fund for Good initiative. Kabilang sa 10 charity na ito ay ang JH Piago na mula sa Pilipinas, na lahat ay sumusuporta sa reproductive rights ng kababaihan, edukasyon at ang paglaban sa gender-based violence. Matatandaang noong Oktubre ay kabilang din ang Pilipinas sa pinagganapan ng GOTS World Tour kung saan ay dinonate rin ni Olivia ang buong kinita sa naturang NGO. Samantala, nakatakda namang matapos ang kanyang World Tour sa 2025 sa bansang Mexico at Brazil. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating trending showbiz balita, highest grossing K-pop tour. Inilabas na ang top 10 highest grossing K-pop tours ngayong 2024 and special thanks to Carrots dahil batay sa Billboard Box Score Charts, nanguna sa listahan ang 30-member South Korean boy group na 17. Yan at ang iba pang mga nakapasok. Kilalanin sa Showbiz Report na ito. Hawak ng South Korean boy group 17 ang titulo para sa highest grossing K-pop tour ngayong taon. Batay sa box score charts na ilabas ng Billboard, pumalo sa $98.4 million ang kinita ng grupo sa kanilang 24 na shows o mula sa naibentang 865,000 tickets ng maestro hitmakers na dinagsanang Carrots. Samantala, pumangalawa naman sa lista ng ENHYPEN with $63 million gross sales sa kanilang 36 shows. Number 3 ang Magic Singer Tomorrow by Together. Pang-4 ang ATEEZ. At nasa 5th spot ang TWICE. Habang ang nag-iisang solo artist naman sa listahan ay ang singer na si IU with $16.6 million. Ranked 7 ang 6-member girl group IVE. Pang-8 ang NCT Dream. Number 9 ang G-Idol. At ang kumumpleto sa top 10 highest grossing K-pop tours of 2024 ay ang ITZY. Ayon sa Billboard, ang data na ito ay mula sa mga umarangkadang concert mula October 1, 2023 hanggang September 30, 2024. Para sa DZRH TV, ito ang ng Showbiz Angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video, kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuuin at i-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.